Ayan, ito, are you a fan of P-pop na yun, Sir Je? Yes, oo. SB19? Yes, B19, Bini, among others. G22 ba yun? Ayan, Yes. oo. Kamusta yung OPM nowadays sa tingin niyo, Sir Je? For me, OPM, ito ang ang swerte ng mga, especially yung P-pop ngayon, because this is the best time to showcase Filipino talent in terms of music. Because this is the best time to be Filipino in the world. I don't think if there was this is hypothetical, no? But I don't think if SB19 existed in the 1970s that they would reach a certain career growth like this. You know, ngayon is the best time to showcase your talent so that the world can see it. Especially, ang daming content, nakikita natin sa content sa social media that a lot of foreigners know that Filipino can sing really well. Live Sa Fronyo pa lang. The Voice. First, Filipino homegrown, nanalo sa The Voice. It's really the best time to pursue your career in music. Hopefully, no? Kasi yung music talagang gumagana, no? Maaari ba na? Sobra. Hopefully din sa comedy din. Yes, sobra. Maging... Hopefully. Kaya, I think it's a good sign din na kasi may comedy Manila, stand-up comedians, nakapanood na sa pelikula. And mapupunta rin yung mga tao na manood sa kanila sa live. And with this film as well, nasinihan naman. So invite everyone po, Sir Jet. Yes, January 29 po, inimbitan ko yun na manood sa sine. Kung gusto nyo, ito, magandang pelikulang panoorin sa sine. Sigurado ako dito. Kung natuwa kayo sa mga pelikula ko o natuwa kayo sa pelikula ni Pepe Herrera, ito magkasama uli kami ni Pepe Herrera. Kung natuwa kayo sa Pangarap Kong Hold Up, same director po, director of Pangarap Kong Hold Up, Maris Salampas. In cinemas nationwide, January 29, 10 utos kay Josh. Thank you, Sir Jet. Tatlo, no? So, iangat ang toilet seat pagka iiyak. Huwag ipasok ang sapatos sa living room. Tsaka, hugasan ng pinggan pagkatapos kumain. Ano ba ito sa asawa sa nanay? Ayan, salamat boys. Maraming salamat for answering the question. Tuloy po tayo. Next po natin magagaling from Stars Photog, Sir Alan Sancon. Hello po. Good afternoon. Dito palang nag-enjoy na kami. Paano kayo movie, di ba? Yes. So, yung first question ko kay James sa kay JP, bukod sa napapanood namin kayo nasa MTRCB, Talk That Boy, di ba? Ay, asawa niya, no? I love you, Ana. Tanong ko lang po, saan mas challenging na magpatawa as a stand-up comedian or dito sa movie? First movie niyo po ba ito? Hindi naman po. May mga cameo roles naman kami sa iba't ibang mga pelikula, mga Candy Life, basta comedy. Minsan makikita nyo kami. Mga commercials din po. Nandun din kami sa mga commercial. Ano yung latest commercial? Hindi, ako kung hindi niyo po naaalala, ako po yung sinabihan ni Sue Ramirez ng pangit ka na, malungkot ka pa. Nung sinabi ng caster, para sa akin daw talaga yung role na yun. Kaya hindi nga ako nasa Squid Game ka. Oo nga, nasa season po ako. Yung nanay ko po, kasama ko po yung nanay. Diba? Kung napanood niyo yung Squid Game, di ba? Ako po yan. Nag-flashback bigla yung itsura. Ako po yan. At yun nga, dahil nga sa tiwala nila Direct Maris, nagkakaroon kami ng project, which is very grateful kasi mayroon mabuhay sa comedian, lalo na kami pamilya kami, pinapaaral ka. So ito ay napakasaya. Doon sa question ko, ano yung mahirap kung sa stand-up sa movie, mas mahirap yung movie kasi yung anticipation mo, hindi mo alam kung mag-reflect na kasi nakakatawa yung ginawa mo sa movie. So kailangan mo siya antayin, tapos kailangan mo siya panoorin with the audience dun sa sinehan. Doon mo palang malalaman. Sa comedy, like yung sinabi ni James kanina, pag nasa stage kami, pag bumitaw kami, doon na malalaman namin agad-agad kung nakakatawa o hindi. Dito sa pelikula, antayin namin sa January 29 nga pala, antayin natin lahat na nakakatawa yung ginawa ko. Diba? Pero yun yung difference. At yun yung maganda sa stand-up. Balam na namin kung ano yung hindi maganda, kung ano yung hindi uulitin, tapos babalik kami ulit the following day. Tapos sana mas tumawa na sila. Lagi ko rin tinatanong si Direk parang, kasi minsan, yun nga ang immediate ang response kapag live. So alam mo na agad kung nakakatawa yung binitawan mo o hindi. Pero pag sa movie,
yung tiwala mo sa director ang pinaka-importante kung okay ba yung ginawa mo. Nung una kong Ang sinasabi mo ba pag di sila natawa sa atin, kasalanan ng director? Tama po yun. Magtiwala na lang din po kayo kay Direk. Pero, noong una ko nakatrabaho si Direk Mario sa isang commercial, sa mga hindi nakakalam, siya rin ang nag-direct nung sa RC Cola. Unang viral na yun. Hindi mo alam yun. What a friend! Yung sa Mama uno, mo RC. Yun yun eh. Mama mo RC. tinanong ko si Direk noon na, pag sinabi mo bang good yung take, okay na talaga yun? Okay na. Kasi minsan hindi ka fulfilled dun sa ginawa mong acting. Ayan. Pero nung sinabi naman yan, basta good ako, good yun para sa akin. Alam ko kung paano tumakbo yung buong pelikula, buong shoot. So, doon kami bumabangko as first na, pero ito yung first major role namin sa pelikula. Kaya doon kami talaga bumabangko sa tiwala kay Direk Marius. Thank you, James and Jim. Yung last question ko for Pepe. Tanong ko lang, sabi kasi kanina, di ba, paano yung transition mo from God to devil. Ngayon naman, ano yung mas challenging na role na ginampanan mo? Yung maging si Lods o maging si Satan dito sa movie? Ano po pangalan niyo ulit, sir? Alan. Sir Alan. Sir Alan. Mahirap po niya ikumpara eh. Ha? Sa physicality, mas mahirap po yung demonyo. Kasi... Oo, naapektuhan tatay ko. Proud na siya eh. Proud na siya dun sa Lods eh. Kasi talagang pagka may nagpa-picture sa akin, hihirit pa siya na parang hype man. Siya yung gumanap na Lods. Sa rewind, gagawin sa matas ni Ay, ko na yung feeling kasi galing ka sa award, sa Lods, di ba? May award ka. Tapos, nagpasalamat sa Diyos yung tatay mo. Paano kung magka-award ka dito? Kung ba salamat sa Diyos? So, yung medyo may dilema eh. May dilema. Lord, salamat. Pinag-award niyo siyang demonyo. Mahirap siya ipasalamat sa Diyos. Galing mo pala, Pe, pag demonyo ka. Yun, so sa physicality, mas nahirap po yung demonyo. Pagdating naman po dun sa, kasi ang instruction po sa script pa lang sa rewind, ang importante ay yung subtlety daw. Dito naman, over the top. Well, actually, minsan sumusobra. Pinapababa ni Marius. Pero ano po, yun yung main difference niya. So sa physicality, definitely yung demonyo. Pagdating naman po dun sa mga tiny details, yung si Lods. Pero yung kumpara siya na in general, mahirap po. Yun. Thank you, congratulations. Welcome, Sir Alan. Thank you, Sir Alan. Maraming salamat po. Tuloy po tayo.